pangalawang part ng ating discussion, which is yung Christian experience. Una yung second verse na na-discuss ni Paz, at ito ay hindi natin alam kung kailan nangyari. Kaya parang halo. At ang result niya ay maraming result ang second verse na in-explain din ni Paz. Makakapag-respond na tayo sa tawag ng ating Panginoon. At isa sa mga effect nito ang desire na kilalanin ang ating Panginoon sa Kristo, which is papunta tayo sa tinatawag na discipleship. Pero yung discipleship ay hindi simpleng salita lang. Hindi siya mentoring, hindi siya gano'n. Hindi siya coaching na tinatawag sa online. Sa online kasi meron ng online coaching na tinatawag. Finances man yan, or sa katawan, yung mga coaching na tinatawag. Dapat mo. Discipleship is different. Bakit? Kasi nakita natin ito mismo sa Bible. At meron itong cost. Kaya naman, ang first question ko ngayon, para mapaisip tayo kagad, pag sinabing cost, or yan, C-O-S-T, ano yung unang pumapasok sa isip? Is it on a negative way? Cost. Yan. Paano nyo ba siya dinidescribe? Paano nyo siya dinidefine? Para sa inyo, on your own words. Walang tamang walang maling sagot. Lahat tama. Halaga. Equivalent. Okay, yung iba. Halaga, equivalent. Para sa inyo, ano yung cost? Cost and effect. Ano yung cost? Para sa inyo po. May tatawag ako random. Para may discuss. Sino po? Si Julia po. Yung po, Julia. Gusto na ni Julia mag-session. Para sa ilang Julia, tinawag natin cost or insight. Cost. At paano mo siya dinidescribe? Effective. Okay. Maganda yung term niya. In exchange of something, merong cost. For example, pag bibili ka ng produkto or servisyo, meron siyang cost. Ano yung ipapalit mo sa produkto or servisyo? Ano yung pinapalit natin typically? Salapi, no? Pera. And yung discipleship, sabi dito ay meron siyang cost. At itong cost na to ang pag-aaralan natin ngayon. So yung willing natin ipagpalit para sa discipleship, para sa pagsunod kay Christ. Now, yun yung unang term dito. Pangalawang term, para sa inyo naman, paano nyo dinidescribe yung tinatawag na discipleship? Anong root word ng discipleship? Ship. Disciple. Ano kaya yung saan natin makikita yan sa Bible? Paano siya ipinakita sa buhay ni Christ? Paano niyo siya dinidescribe? On your own words. Tagasunod, may narinig ako alagad. Ano pa? Sa pera gusto magsalita. O, sa pera, sa discipleship, disciple, disipulo, tawag. Para sa inyo, ano yun? Students. Okay, students. Si teacher, si Dave. Kasi si Christ ay teacher din. May students. Okay. So, hindi ko na siya kailangan i-explain. Kasi good word na yan. Ang gagawin ko lang ngayon ay i-elaborate ko kung ano-ano yung mga cost ng discipleship sa atin. At mag-e-end tayo in a manner na merong assurance. Hindi siya in reality na maghihirap. Para kasi, una kong nabasa to, negative yung kanyang dating sa akin. Kasi may cost yung discipleship. Meron tayong sacrifice in order to follow Christ. Bakit kaya? Ano-ano kaya yun? Saka, gano'n ba yun kahirap? Sa Reformed theology,
Pero itong term na costly discipleship, ganito siya describe. It is a term that emphasizes, unang-una yung seriousness, yung sacrifice, and yung willingness natin mag-surrender. Involving yung true following of Christ. Okay? Ano-ano yung mga terms, key terms niya? Merong tatlong key terms na ating gagawin at merong isang term na napakahalaga. Ano yung tatlong term? Seriousness, sacrifice, and yung willingness natin mag-surrender. Okay? 3S. Oh, na ano mo yun? Napansin mo yun? SSS. Napansin mo pala yun. Yan. Dahil, again, yung discipleship, hindi lang siya mere na salita. Na, okay, susunod ako kay Christ. Ganun lang siya kadali. Madali siyang sabihin, pero ano ba yung talagang ginagawa natin kapag tayo ay disciple? No? And when we are disciples, meron tayong tinatawag na master. Meron tayong sinusundan. Kaya nga, disciple yung tawag sa atin. At sino yung sinusundan natin? Kaninong example tayo sumusunod? Kanino? Sa si. Si Christ. Kay Christ. So, ganun yung nangyayari. Okay, meron tayong itong discipleship, titignan natin siya as a serious matter. Hindi siya madalian lang. At meron tayong sinasacrifice in order to follow Christ. At alam natin na kailangan natin i-surrender yung ating mga sarili. Okay po? Next tayo. So, merong mga main idea dito. Isa lang pala. Merong isang main idea dito. Yung salvation na natanggap natin ay free. Okay? Wala kayong ginawa dyan. Napag-aralan natin yan kay Pas. Na yung ating salvation ay hindi natin minerit. Hindi siya pinaghirapan. Hindi natin siya in-achieve on our own. Ito ay pinagkaloob sa atin without exchange. Ito ay free. And we are saved by grace alone. Question, sa aming verse yan makikita. Yung we are saved by grace alone. Sa Ephesians, tama? Okay? But through discipleship, which is yung pag-follow natin kay Jesus, kay Christ, ay magkukost sa atin ng lahat ng bagay. Mamaya i-elaborate natin yung everything. Will cost us everything. Ito yung main idea. Ito yung central idea natin. Yung salvation na hindi natin pinagtirapan ay libre yan. Pero yung pagsunod, yung action na susunod natin gawin, yung ating next step sa pag-follow kay Christ sa ating Christian life ay merong cost sa atin. Meron tayong sacrifice, meron tayong susurrender. At yun yung pag-aaralan na. Ano-ano yun? So na. Wait natin matapos yung okay? Nagsusulat to. Bagsak ka na. Ulit kang membership. Next po. Ito yung mga examples natin. Punta tayo sa Mark 10, 17 to 20. Mark 10, 17 to 20. Sige nga po. Sino po ang mga may Bible? Kahit sa phone. Mark 10, 17 to 20. Ano po yung story dyan? Si rich man nasa Mark. Ang galing. Meron diyang rich man. Tapos nagtanong siya kay Jesus. Ano yung tanong niya kay Jesus? How can I inherit the kingdom of God? Yung magandang tanong niya. Ang question niya, Lord, paano ako makakapuntang langit? Hindi yung tanong. May sagot si Jesus dyan. Unang niyang sagot. Ano yung una niyang sagot?
Specific yan. Ano yung unang sagot ni Jesus? Yung commandments. Diba sinabi ni Jesus yan? Yung intro kasi pala ni Richman dyan, tinawag niyang good si Jesus. Kasi yung sagot ni Jesus dyan, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Pero yung na psychology kasi ni Jesus, yung Richman dyan, nire-relate ng Richman yung sarili niya na good. Ikaw good ka, ako rin good. So, natawagin kita good. Parang ganun. Pero nirefute yung idea ng Richman yung Jesus Christ. Hindi ka mabuti. Ang mabuti lang dito ay si God. And yung sagot niya, ito yung gawin mo, commandments. Papatay, magkaganyan, di ganito, may ganyan. May sagot si Richman dyan. Sabi ni Richman, nagawa ko na yan simula bata pa ako. Simula bata pa ako, sinusunod ko na yan. Ako, confidently, kaya kong sabihin na makakakit ako. Ano sabi ni Christ? Ano sabi ni Jesus? Nagawa mo na pala yan, ha? Nagawa mo na. Alam na natin. Sige po. Kaya po, nakita niyo po yung... Umayo. Mas ulit tayo kaya. Yun! Umalit ka doon. Tapos benta mo yung possessions mo. Nanlumo yung rich man dyan. Bakit? Kasi hindi niya kayang ibenta lahat ng possessions. Bakit? Ang argument sa Bible na sinabi, na sobrang dami niyang kailangan ibenta. Hindi niya kayang bitawan yung napakalaking possessions. Okay? Kasi kung maliit lang yan, halimbawa parang okay lang ibenta. Kasi man lang pag-aaral. Pero yung meron kasi siya, sobrang yaman niya. Sobrang marami siyang possession. Nahirapan siyang ibigyan. Pero, yun yung isang example. Another one is sa Romans 10 verse 9 to 10, mga believers in Rome. Bakit siya another example ng costly? Ito kasi una, ano lang yan, possessions lang yan. Ito mas mabigat, mas matimbang, kung ano yung kailangan niya ng gusto rin. Anong sabi dyan? Sikat na memory verse yan. Hindi dyan 3:16. Romans 10 nga eh. Romans 10, 9 to 10. If you believe, hindi po, pakipasa po. Hilingin ko si Princess. Basahin yung Romans 10. Romans 10, verses 9 to 10. You declare with your mouth the Lord. You believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified. It is with your mouth that you confess from being in heart. Yun, magandang verse yan. Oh. Pero bakit ko sinama yan? Babalikan natin yung konteksto kung nasaan yung mga believers during that time. During that time, nasa Rome sila. At ang Rome ay isang empire. Meron silang tinatawag na emperador. Si Caesar. Tawag nila kay Caesar ay Lord. In a sense, para sa mga citizen ng Rome, tinuturing nilang Diyos yung kanilang emperor. Yun yung pinakamataas. Yun yung sinusunod nila. Kung ano yung sinabi ng emperor, absolute yun. Walang kokontra, ito yung absolute fact. Sundin nyo yung lahat. Ang hindi sumunod dyan, may parusa. Papatawa ng kaparusahan. Now, bakit ito very costly sa believers ng Rome? Once na nagsabi ka kasi with your mouth na si Jesus yung Lord mo, nagko-commit ka ng treason. Alam niyo yung treason? Yung treason ay parang NPA. Kinakalaban nila yung gobyerno. Parang gano'n. So, pagtataksil. Rinatraidor niyo yung sarili niyong bansa. See? So, kapag merong dalawang Lord, tapos pumili kayo ng isang Lord na, doon na kayo kakampi. Parang ganun yung nangyayari. Ngayon, kapag sinabi yung
Jesus is your Lord, yun pala yung kayo pala, ng mga Kristiyano, ang Lord nyo ay si Jesus Christ, kalaban namin po. Okay? Tutugisin namin kayo, papatayin namin. At ano yung cost ng discipleship during that time? Their own life. Okay? Makita nyo yung dalawang examples. Mamaya, i-elaborate na natin. Okay? Nagigets ba? Nagigets? So, ang lala, no? Hindi lang possession mo, kundi buhay. Yan ay pick lamang. Pasilip lang yan sa, introduction lang yan sa ating pag-aaralan talaga. Okay? May tanong ba during that time? May tanong ba during discussions? Wala namang tanong doon? Willing pa ba kayo sumunod kay Christ? Yun yung magandang tanong. Handa pa ba kayo? Handa pa ba kayo? Sure na ba? Kahit mawala pa yung salapi, yung buhay, mamaya, palalilimin pa natin. Pero don't worry, hindi naman tayo babagsak sa negative na side. Next, basahin natin itong Luke 14, 25 to 30. Nandito naman na siya, basahin na lang natin siya ng sabay-sabay. Okay, 1, 2, 3. Now great crowds accompanied him, and he turned and said to them, if anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Next po. Whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. For which of you, desiring to build a tower, does not first sit down and count the cost, whether it has enough to complete it? Otherwise, when he has laid a foundation and is not able to finish, all who see it begin to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. Or what king, going out to encounter another king in war, will not sit down first and deliberate whether he is able with 10,000 to meet him who comes against him with 20,000? And if not, while the other is yet a great way off, he sends a delegation and asks for terms of peace. So therefore, any one of you who does not renounce all that he has cannot be my disciple. Who comes against him with 20,000. Ay, wala po yan. Type po yan, type. Hanggang disciple. Paano nyo muna intindihan yung verse to? Okay. Isa-isay natin. Meron dalawang example dyan. Una, yung nagtatayo ng bahay, ng tower. Sabi dito sa verse, meron pa tumatayo ng bahay na hindi mo na nagpo-cost. Bigla na. Meron tayong building na ginagawa. At meron niyang costing na tinatawag. Hindi naman tayo papasok dyan ng bara-bara lang. Meron tayong tinatawag ng costing dyan. Yun yung mahalaga. Sino daw yung tao na hindi man lang umupo, no, nag-decide na agad, okay, gawa tayo bahay. Kahit hindi niya naman nakwenta kung ano yung gagastusin. No? Tapos, syempre, mauubusan niya ng salapi. Hindi niya naman alam kung magkano, magugulat siya sa price, sa labor. Tapos, ang mangyari, nakastock lang yung mga hollow blocks. Nakakita na ba kayo ng gano'n? Nakastock lang yung mga hollow blocks, mga hindi natutuloy na magawa. Tatawanan niyo, kung ano gumawa nito, no? Kinapos. Sayang naman. Diba? Pangalawa, yung hari daw, makikipaggera siya. Tapos meron siyang 10,000 tauhan. Sino daw yung hari na hindi mo na mag-iisip kung makikipaggera siya? Uy, may 20,000 yan eh. Pero sige, kahit ilan pa yan, sige go. Naman tayo, makatayan tayo. So wala namang ganun. Now, mahalaga tong verse na to. Bakit? Kasi ganun din sa ating pagsunod kay Jesus Christ. Mahalagang, ang point lang ng verse, mahalagang aware ka kung ano yung sinasacrifice mo. Tanong, ito ba ay literally na iwanan mo yung mama, papa mo? Di ba contradicting yun sa pinag-utos ni Lord na honor your mother and father? Sabi dito, kapatid mo. Literal ba siya? Hindi siya literal, no? Baka mamaya kasi maglayas kayo, ako pasisihin. Huwag naman. Hindi
siya literal. But rather, to highlight lang kung gaano ka-importante, kung gaano niyo dapat i-prioritize si Jesus Christ. Higit pa sa mga kamag-anak natin. Higit pa, even on your life. Ganun lang siya. At kapag na-gets nyo na yung ganitong concept, na-gets nyo na, tanggap nyo na si Jesus Christ yung priority nyo, then, pwede na kayo maging decide. Bakit ito mahalaga? Kasi hindi siya blind faith. Hindi tayo kulto. Yung kulto kasi, sunod lang kayo sa akin. Akong bahala sa inyo. Hindi. Si Christ, hindi lang tayo ay regenerated, no? Pinapaalam niya sa atin kung ano yung mangyayari sa atin kapag sumunod tayo sa Kanya. Na maging aware kayo na ito yung mangyayari kapag sumunod kayo sa akin. Hindi ko kayo dadalhin dito ng wala lang. Ito yung kapalit ng pagsunod niyo sa akin. Ito yung magkaroon kayo ng awareness na ganito yung cost sa pagsunod sa akin. Yan, tanong, willing pa ba kayo sumunod kayo? Talaga? Hindi na sa mga sagot si Yuan. Yuan, willing ka ba? Amen? Kahit pag-iilan. Yan, naging ka, oh. Willing pa rin tayo. Mahalaga yan. Okay, next tayo. Itong Philippians naman, ito yung work natin. Hindi ko na siya babasahin, baka matagalan pa tayo. But yung whatever we gain, hindi siya para sa ating self, para sa ating sake. Ito ay para sa ikapupuri ng ating Panginoon Jesus. Yun lang. Dali lang siya. Philippians 3:7-11. Kaya tawin na tayo sa ating three main points. Mga main point lang po. Ito yung tatlong nakita ko na dapat pagbulay-bulayan. Ito yung nakikita ko na pinapahalagahan na most of ng tao. At sinamarize ko siya into 3. Una, living your possessions. Okay? Pangalawa, laying down your life. Pangatlo, yung living for Christ. Living for Christ. Living your own possessions, tapos living for Christ. Okay na? Nakopya na? Okay na. Yan. Balik ka ng membership. Papa-member ka. Hindi na nakikinig si Iwan. Okay na, next na. Una, treasures. Possessions. Sabi sa isang quote na hindi ko nahanap kung sino yung nagsabi. You define your own treasures. Tayo yung nag-define kung ano yung mga mahalaga sa atin. Kaya naman, tatanungin ko pa sa inyo. Ano yung treasure niyo? Is it tangible? Marami kasing makakapag-define ng treasure. Sabi ng papa ko, edukasyon ang ipapamana ko sa yung kayamanan na hindi mananakaw ng iba. So, para sa kanya yung kayamanan, edukasyon. Kaya niya ako pinagtapos sa pag-aaral. Sa inyo ba? Para sa inyo, ano ba yung treasure? Sobrang pinahalagahan. Nagdadrive sa inyo, nagmo-motivate sa inyo. Pagmamahal. Ano pa? Ano kayo maano? Ano? Si Thea. Thea, para sa Thea. Ano yung treasure for you? Wala pang treasure. Si Hannah. Si Hannah. Si Ashley. Kamukha ko si Ashley. Para sa'yo, what is treasure? Volleyball siya ka? Okay, gets. Si ano? Ikaw, para sa'yo, ano yung treasure? Mahirap hanapin. Kasi nga, treasure. Pero meron ba ditong ano talaga? Ang definition niya ng treasure, yung salapi talaga. Yung money, meron ba siya? Kasi ako, para sa akin yun din. Nakikita ko yung, nung tumanda ako, nakita ko yung value ng salapi. May binabayaran akong something. Pero pala kayo importante.
But, i-define ko yung treasure. Treasure ay valuable. Ito ay temporal. Ito ay worldly. At hindi natin siya makakyan ng langit. Okay? Lahat ng yan, lahat ng pag-aari natin dito sa lupa, lahat ng wino-work natin, for example, sa kumpanya, kapakahirap ka para lumago yung kumpanya, hindi naman makakyan ng langit. O kaya, nagpaparami ka ng pera, papakayaman ka. Yan, mga worldly. But, ito ay hindi pagde-degrade sa mga ganitong bagay. Again, yan ay very important sa life. At hindi yan naturally given. Okay? Baka kasi maging extremist tayo na ayoko ng pera. Masama yan. O, hindi masama ang salapi. Ang masama dito kapag willing ka nang ipagpalit ang iyong kaluluwa kapalit ng pera. Meron ba kayong kilalang gano'n? Ako meron akong kilala. Ilang pilak lang pinagpalit yung kaluluwa niya. Meron akong kilalang gano'n. Magkano ba? Ilang pilak lang. Ilang pilak. Pinagpalit niya yung kaluluwa niya. Kilala niyo yun? Nagpakamatay. Wait lang yung buwan. Grabe ka naman. Kilala niyo yun? Si Judas. Next. Mahalagang matandaan natin itong mga bagay. Eternal things are more valuable than temporal things. Kaya naman, we seek eternal things. We seek yung may eternal value. Ginagawa natin to dahil nakalook tayo in the future. Yung discipleship kasi, ganun yun, no? nasa future yung pagtingin mo. Hindi naman yung discipleship, temporal lang na nagpapakasal tayo dito. Bago kasama yun, sumasaya tayo sa piling. But, more importantly, nakatingin tayo sa may eternal value. Willing tayo ipagpalit yung temporal value, yung pera, yung salapi, yung pagod natin, yung physical strength, para lang magkaroon tayo ng eternal things, eternal life. Not on the other hand, yung baliktad kasi niyan, willing kang itaya yung eternal things, yung kaluluwa mo, kapalit nitong temporal things. And again, nakaka-addict mo yan. Nakaka-addict yan. Kaya, nagsimula sa maliliit na seed, maliliit na trade, tapos pupunta yan ng malalaki. Example ko hindi ko naman po nila lahat, no? Election na. Hindi naman po yan nagsimula na magnanakaw agad, mga politiko. Maliit lang po yan, pakupit-kupit lang po. Hanggang na-trade nila yung kanilang morality, eternal things, yung kanilang kaluluwa, sa mga small things, hanggang palaki ng palaki, nagiging habit. Okay? Kaya yung pinaka-main idea dito sa treasures, para tignan natin siya ng napakaganda, at hindi tayo manghinayang dito, na naranasan nila po ba yun? Ako, may kukwento po ako ng bata. May offering po kasi na offering, 20 pesos, binibigay sa akin sila mama. Gawain ko yun dati. May 20 pesos akong matik every Sunday. 20 or 50. Kapag maluwag, meron akong 50. Pag medyo tight ng budget, 20 lang. Binigay yun sa akin. Ang instruction, ayan, i-offering mo yan. So yun yung instruction, offering. Now, kapag i-offering ko na siya, nangihinayang ako. Naranasan ko yan, no? Sayang tong 50 ko. Ayan, marami kasi akong mabibili sa 50. 2 oras sa computer shop, tapos magkain. Iba pa Solve yung na ako nun. Iba pa yung Masaya na ako, masaya na ako. Again, exchange ko tong offering sa temporal things. No? Sa 2 oras ng saya ng buhay ko, pagpapalit ko yung moralidad ko. No? Pero praise God kasi, praise God, binago ako ni Lord. Hindi na ako ganun. No? Pero naranasan nyo na po ba yun na nangihinayang kayo sa si Yuan, umagri. Si Yuan, naranasan nyo, na-experience nyo na po ba yun? No? Kaya eto, huwag kayong manghihinayang dyan. Kasi temporal lang naman yan. Kikitain ulit yan. Magkakaroon ulit tayo dyan. Yan. Kasi kayo wala kayo yung ice cream. So yun, no?
Hindi dapat natin, kasi kapag sinabing cost, literal na pera din. But, huwag yung tignan na, huwag kayong manghinayang sa mga ganyan. I-help mo siya, willingly. At hindi dapat napipilitan. Hindi kayo, sabi kasi ni Pas kailangan mag one day week. Hindi, dapat voluntary yan. Ito ay galing sa sarili nyo at willing kayong gawin para sa dahil naiintindihan nyo na mas mahalaga yung mga bagay na eternal compared dito sa mga temporal. Okay? Sige. Tumingin tayo ng mga ilang verses na nag-prove ng point ko. Baka kasi hindi kayo maniwala sa akin. Gawa-gawa. Sa 1 John 2, 1 John 2, 15 to 16. 1 John 2, 15 to 16. Pakibasa po. Pakibasa po. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, but love for the Father is not in there. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father but from the world. Okay? Meron po dalawang laging magkakontra po. Worldly at yung heavenly. Yung worldly po dyan yung temporal things, ating mga kasalanan, and even yung greediness, ating possessions over pag-iipon, at selfishness, hindi po yan. At sabi sa verse, kapag nag-dwell kayo sa ganyan, isa lang ibig sabihin yan, wala kayo sa heavenly things, wala kayo sa piling ng Diyos. So, hindi pwedeng nasa gitna ka. Kailangan, dalawa. Very aware ka sa kung ano yung sitwasyon. How about yung James 4:4? James 4:4. Narinig niyo yun? So, kapag friend daw kayo ng word, kalaban kayo ni God. And baliktad yan. Kapag na kay God naman kayo, dapat dinidespise niyo yung word. Dinidespise niyo yung mga hindi magagandang tao. Okay? Naiintindihan po ba yung napakadaling concept. Dali niyang intindihan. Huwag tayong masyadong magpag-agree. Huwag tayong masyadong mag-dwell. Huwag tayong makiayon dito sa mundo. Dahil kapalit niyan ay pagiging kaaway sa Diyos. Pagiging kaaway ng Diyos. At hindi natin yung Diyos. Okay? Last, Mark 8:36. Mark 8:36. Ang mapapala sa mapapala na isang tao, makamtan niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Okay, maganda yung translation, mapapahamak sa sarili. Pero sa English dyan, sabi dyan, what gains a man kapag meron siyang lahat ng bagay sa mundo, but he loses his soul. Mawala yung kaluluwa. Again, ito yung pinaka-extreme dyan. Kasi wala palang makakatumbas na kahit anong halaga sa iyong kaluluwa. Walang mansyon, walang everything in the world. Walang kayamanan, walang saya, walang pleasure sa katawan, walang kung ano man, ang kayang tumbasan ang halaga ng iyong kaluluwa. Napakahalaga niyan. Kaya wag niyong ipagpapalit ang iyong kaluluwa sa mga ganitong bagay. Simple things. Sa mga temporal things na may iwan mo lang din kapag namatay ka. Yan daw ulit ang verse. Anong mapapala mo dyan? Anong mapapala mo kung meron siyang lahat ng mundo, lahat ng bagay sa mundo? O kahit sa inyo yung buong mundo, maghari ka ng 10 years. But during that process naman, ang dami mong pinatay, natanggal yung moralidad sa'yo. Nawalan ka ng konsensya, ng klaro.
baka sa India. Wala rin. Kapala. Kasi eternity, paparusahan ka. Kawawa ka lang din. Ano ba naman yung 70, sabihin natin, wala nang masaya ng 70 whole years. Sabihin natin 30 years na masaya ka sa paghahari mo, sa pagiging masama. Kapalit naman ito, eternity sa India. So, okay, yung cost ng ating discipleship kay Christ ay literal, in a sense, at figuratively, yung treasures natin. Handa natin siyang i-sacrifice in order na sundin si Christ. Again, hindi ito blindly. Ito kayo ini-scam na magbigay. Kayo dapat voluntary. At ito naman ay, again, effect ng ating regeneration. Hindi siya, kasi walang taong willing magganyan on their own. Ito ay work ng Spirit na tayo ay convict na tumulong, tayo ay convict na magbigay, tayo ay convict na i-surrender itong lahat ng bagay. Okay. Mahalaga ba na naiintindihan? May tanong ba doon sa treasures? Paano pag hindi nagbigay? Hindi ko alam kung ano mangyayari. Hindi ko alam. Hindi naman i-specify. Ang encouragement kasi ang pagbigay. At yung treasure naman, again, hindi siya in a sense specific sa lang kung ano yung pinahalagaan. For example, willing ba kayo i-sacrifice yung time? Willing ba kayo i-sacrifice yung hobbies ninyo? Willing ba kayo ipagkaloob din sa Diyos? Even yung talents. For example, marunong kang kumanta, marunong kang mag-drums, marunong kang sumayaw. Willing ka bang i-surrender yan at magpagamit kay Christ? Naman po yun, treasures kasi yan. Okay po, naiintindihan po. Wala na po bang question? Malinaw po ba? Baka naman po nalilito po kayo. Willing pa po ba kayo sumunod kay Christ? Sure na? Ito, mas malala. Laying down your life. So, kanina, tinanong ko sa inyo kung ano yung definition ng treasure sa inyo. Ito naman, parang philosophy yung tanong, philosophy na yung tanong. Paano nyo i-define yung life? Life. Ako, dinipend yung life, puno. Bakit po puno? Pag nakita kasi ako ng puno, nasisymbolize ko yung buhay. Kasi from seed, pag inalagaan lalaki ng lahat. Okay. Yun, makikita ko siya. Pag nature, napakaganda ng buhay. Nakakita ka ng mga little things, mapapakinulan din. Pagpakitan ka, buhay. Para sa akin, ganun yung buhay. In a scientifically way, ito siya dinefine. Kayo ba? Paano nyo ba i-define yung buhay? Hindi ko natatanungin kung ano yung meaning ng life. Yung buhay lang itself. Random. Okay, George, ano pong favorite number? 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 na. Okay, George, Sakto kasi umalis si ano eh. si Julia sana eh. Naligtas. Go na. Para sa'yo, paano mo i-define yung life? Siguro parehas natin po. Pero meron po end goal. Ayun, okay. Yung life daw for her ay merong end goal. Na, alam mo na ba yung end goal? Wow, ano yung end goal? Tumer, ay. Ay, iba? Ay, di ba? Pero mag-glorify naman. Ayun, para mag-glorify. Amen. Sino pa po? May Pagtayo tayo. Magtayo tayo. Pag iba rin kasi may definition. Okay, pas ano mong favorite number? 7. 7. Pag gano'n naman ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sakto. Sakto. Nakakatanim lang ni ano. Apol. Ay, yung tanong ko po, para po sa inyo, paano nyo po dinidescribe or dinidefine yung salitang buhay, yung life? Sige lang po, okay lang. Ikaw ang buhay. Kasi yan, ikaw ang buhay. Ikaw ang buhay. Papahalag. Okay, pagpapahalaga sa buhay na meron.
Ganun niya dinefine yung life. Very important ito sa kanya. Pinapahalagahan niya. Papahalaga siya. Yung kanyang buhay. Meron pa bang gustong sumagot? O ako naman, ako favorite number. 3. Okay. Princess. I always define life as something not short, but as well enjoy every moment. Good. Short daw yung life. Pero i-enjoy na yung every moment during that. Dahil nga short lang yun, enjoy mo na. Every moment ko. Kasi kapag hindi ka na-enjoy, mawag mo naman. May ganyan din akong philosophy na nabasa. Kinumpare niya yung life sa butterfly. Yung butterfly kasi 3 days lang nabubuhay. During that time, mga kapatid, haba-haba ng pinasos niya, naging caterpillar, metamorphosis ba tawag? Metamorphosis, tapos naging magandang butterfly siya. Kaso 3 days lang yung buhay niya. Kaya lumilipat-lipat. Tapos papatayin niyo lang. Sabi kayo, no? Huwag niyo patayin yung butterfly. Kung araw na nasalan niyo. Mabawasan niyo pa. Huwag niyo patayin yung butterfly. Okay. At itong life na to, lahat naman binavalue yung buhay. In fact, meron tayong mga batas na protekto dito sa buhay. Dahil napakahalaga niyan. Bawal ka pumatay. Bawal kang, yun, ultimately bawal ka pumatay ng buhay. At nang may buhay na tao, specifically, ay sobrang halaga. Every human being na merong life ay same ng we are equal. Same ng value sa atin. Hindi ka mas mataas sa akin, same lang tayo. Hindi ako mas mataas sa inyo, same lang tayo. At walang nakakataas sa atin. Yan ay sa mata ng atas. Kaya sobrang halaga ng life. Ngayon, tignan natin kung paano ito titignan ng biblical way. Discipleship begins with denying yourself. Ourself. Self-righteousness and self-dependence. This is only possible by true power of Spirit. Galatians 5:25. Etong ating self, etong life, etong meron tayong buhay. Synonymous din po pala yan. Buhay na meron ka at ikaw ay same. Self. Hindi lang dahil ikaw ay may ang humahawak ng iyong tinga. At hindi separate ang iyong personality sa meron kang buhay, sa meron kang tinga. So as long as humihinga ka, ay meron kang personalidad, therefore ikaw yan. So your life is equal to yourself. Okay? Kaya naman yung discipleship, itong buhay na meron ka, ay kailangan mong i-sacrifice. Ano-ano yung mga yon? Yung ating self-will, yung ating self-righteousness, at yung ating self-dependence. Mahalaga yung tatlo. Lahat ulit yan nagsimula sa S. Nagsimula sa self. Mahalaga to no, na concept sa atin dahil ito ay mahirap panindigan. Okay? Mahirap siyang i-sacrifice. Mahirap i-sacrifice yung buhay na meron tayo. Dahil una, yung will, yung ating desisyon. Kaya niyo po bang isakripisyo yung ating desisyon? Halimbawa, sa akin, bilhin ba kayo, ako na lang magdidikta ng buhay ninyo. Ikaw na di gusto ko paglaki mo, doktor ka. Okay? Ikaw, Thea, police. Bilhin ka ba na bilhin ba kayo na ipagkakiyari yung desisyon, yung will sa akin. But question, willing ba kayo ipagkaloob sa Diyos? Whatever it takes, kung ano man yung, kung saan man tayo dadalhin ni Lord, are we able to accept those? Or we are resistant? Lord, ayoko niyan eh. Saan naman sa ulo niyan? Ako may kilala ulit akong ganyan sa Bible. Kilala kong ganyan, tigas ulo. Kinain ng malaking isda. Talaga naman. Hindi ko alam kung gaano siya katapang. Sino kaya yun?
sobrang tigas ng ulo niya, tinapon siya sa bangka. Kasi yung kanyang will, ayoko mag-preach dyan sa bansang yan, kalaban namin yan eh. Pero yung will ni Lord, forgiving siya. At ay, alam din ng tropa ko kasi yun eh. Close kami nun. Kilala ko siya. Tropa ko, alam niya na sobrang mapagpatawad ni Lord, na kapag humingi ng tawad yung bansang yun, papatawarin niyo ni Lord. Etong tropa ko, sabi niya, kalaban ko yan, meron akong sariling desisyon. Lord, ayoko. Mumapadala dyan, tinakasan niya. But on the other hand, since si Lord ay napakabuti, napakatalino, at siya ang nagbibigay ng buhay sa lahat, eventually, tinanggap rin ng tropa ko, si Jonah. Tapos kami na, Old Testament. Old Testament. At nag-preach siya. And true enough, pinatawad ni Lord yung bansang. At maraming pinakitang halagang bagay din si Lord. Una, sobrang nalulungo kasi si Jonah. May ginawa si Lord doon na binuhay niya yung nagbuhay siya doon ng puno, ng tanim, ng branch. Gusto tuwa si Jonah. Pinatay din ni Lord. Pinatay niya rin siya. Sabi niya, ako yung nagbibigay buhay. Ako rin yung kumukuha. So, na-realize ko doon na ito yung will ni Lord. Kaya, nag-submit na siya doon. Happy ending. Yun naman yun. Yun. Yung self-righteousness, ito yung false na ating pride sa ating sarili dahil gumawa tayo ng mabuti. Okay? Lord, tumulong ako ng matanda kanina. Bigyan niyo ako ng reward. But rather, sacrifice natin to kapalit ng righteousness na mayroon sa Christ. And last, yung self-dependence, ito yung pagre-rely natin on our own. Ito mahirap tong i-let go. Ito yung pinaka-huli kong ni-let go kay yung dependence. Kasi sa aking philosophy, nung ako ay nasa mundo pa, kaya kong mag-isa. Kaya kong solusyonan yung problema ko on my own. At nasusolusyonan ko siya. Hindi pa ako nag-fail. At kaya ko naman eh, bakit ko pa ipagkakatiwala kay Lord? Ganun ko siya tignan. Pero yun, ninalog din ako ng bigyan. May mga problema na hindi ko siya kayang solusyonan talaga. At dumating sa point na kailangan mo talaga mag-full na Lord, tataas ko na to sa'yo, may nang ba? And it's enough na yun, ganun din yung nangyari. Pangalawa, pagpasok ko ng seminary, ano talaga yun? Parang misteryo pa rin yun sa akin. Kasi kung ako lang, magiging dependent na ako sa sarili ko, ayaw kong pumasok ng seminary. Gusto kong pumasok ng ibang school o university. PNU, something like etc. Pero pinag-pray ko siya kay Lord at hindi ako nag-depend sa sarili ko. True enough, graduate ako ng PIAS, ng walang ginagastos. Ano yun? Sobrang palad ko dahil wala talaga akong ginagastos. Pangalawa, very sustained. Wala talaga, as in. Wala talaga. At pangatlo, nagpakita naman ako somewhat ng excellence ko. Maraming mga awards, ganyan, may mga scholarship na, may mga opportunity na binigyan. At hindi yun mangyayari kung hindi ako nag-depend kay nag-depend ako on my own, kaya kong pag-aralin sarili ko, may hirapan ako. Pero nung nag-depend ako kay God, ay, ganun pala yung buhay. At mahirap siyang i-sacrifice. Kasi meron tayong sense of ownership sa ating decision. Nag-depend sa ating mga sarili. But ito lang yung pagpapakita na kapag disciple, kapag handa tayo mag-depend fully kay God, enough. Tsaka lang tayo magiging disciple niya. Kasi yun naman yun. Meron bang disciple na hindi pinagkakatiwalaan yung kanyang master? Siyempre wala naman. Meron bang student na nagdududa sa kanyang teacher? Sa kanyang master? So, mahalaga yan, right? At tignan natin, baka again, gumagawa lang ako ng kwento, baka di naman pala totoo, tignan natin kung meron siya sa Bible. Natin kung ano yung nilalaman nito sa Bible. Ay, wait lang.
yung sanctification natin, ito na yung next step pala. Kanina na nagkaroon tayo ng reward. Yung born again, naging born again. Now, sa ating paglakad kay Christ, sa ating pag-follow kay Jesus Christ, sinasanctify tayo. Sabihin, yung ating mga ginagawa ay nakakalugod na sa Panginoon. At itong mga bagay na to, ang ating mga buhay, yan ay hindi passive. Hindi siya, Lord, pinagkaloob ko na itong buhay ko sa iyo at alam ko ililigtas mo ko kapag dumating ka na, tatambay ako ng bahay. Chill na ako. Kasi, tanggap ko naman na eh. No? At sabi naman ni Pastor, di naman daw nawawala yung kaligtasan. Kaya naman, Lord, tatambay ako sa bahay, hintayin kita, wala akong gagawin. Chill. Ganun ba ang buhay? Hindi naman. Ang buhay ay very active. Meron kang interaction sa may mga buhay din. Okay? At paano mo ito mapapakita na ikaw ay buhay? Dapat makikita ka. Kaya yung tinatawag na sa classroom, naalala ko sa high school, kapag may madalas na absent ko, tawag ng teacher ko, ano, buhay pa ba yan? Pina-question na kung buhay pa ba yung classmate natin. Hindi na nagpapakita. Hindi na siya nagpa-participate. Now, yung ating life, yung ating buhay, hindi lang natin siya sinusurrender by our mouths. Sabi natin, Lord, sinusurrender ko na yung buhay. Tapos, hindi ganun. When we surrender our life, we surrender also our actions. Yung ating physical na katawan, yung ating pagsunod, and even yung ating mga participations. At nagiging active, nagiging buhay ang simbahan kapag buhay din yung miyembro. For example, ito, buhay yung simbahan natin kasi meron tayong mga ganong activities. Buhay yung simbahan kasi may mga fellowships tayo. May mga simbahan na patay kasi pagka simba, uwi agad. Parang nanonood lang ng ano pinagkaiba natin sa nanonood ng sine. Ganun kasi sa pag-sine. Nood ka ng sine 2 hours, tapos uwi ka na. Diba ganun na? But tayo ay buhay. Pagkatapos ng service, meron tayong kwentuhan. Alam ko yung nangyayari sa buhay mo. Alam mo yung nangyayari sa buhay mo. Alam natin kung paano tayo nakipag-interact. Kilala ko pa yun. Magiging friends tayo. At ultimately, yung sinabi nga ni Pas kanina, magiging pamilya tayo. Magiging brothers and sisters. Meron bang pamilya na hindi nag-uusap? Siyempre wala na. And when we offer our life, kasama to. Kasama yung ating pagiging buhay. Ating pagiging buhay. Hindi lang yung buhay natin, kundi kung paano tayo mamuhay as Christian. Ito, again, mahirap din to. Hindi lang siya ganun ka-simple. Sabihin natin, ino-offer na natin yung life. Minsan nakakatamad, again, kasama yan sa challenge ng kakao. Minsan mahirap, but ultimately, ito naman yung pinaka-purpose na bilang sa Christian. Okay, ano yung sa tingin nyo, yung mga kasama dyan? Kasi, ano na yan broad na yan. Napakalawak ng buhay. Hindi naman isang araw lang yung buhay mo. Kasama dyan yung ating strength. Kasama dyan yung ating time. Kasama dyan yung ating, ano pa ba? Breath. Even yung ating personality. Kasama dyan sa life. Summarization lang kasi tayo. Ito lang yung nag-describe ng pangkabuuan ng ating possessions at ng ating life. Okay, may tanong ba? Tignan na natin yung mga Bible. Patingin po nung ano. Luke 9 verse 20. Luke 9 verse 20. Sino po ang nakakita? Si Saf. Saf, nakita mo na Saf? Mabasa na lang. Nakita mo. Wala kang Bible. Kahit cellphone. Sige, makita.
Sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magdanas ng matinding hirap. Tapos siya ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay papatayin, ngunit sa ikapit araw ay ulit siyang mabibuhan. Tama ba? Luke 9:24. 24, sorry. 22 pa rin. 24 po. Ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkagamit nito. Ganda po ng verse, no? Ano po sabi sa verse? Nung naghahanap ng buhay, ano lang mangyayari sa kanya? Mawawalan. Pero, ano mangyayari kapag na kay Christ? Maliligtas, matatagpuan yung buhay na hinahanap. So, itong buhay na to, napakalalim niya. Kasi maraming naghahanap ng buhay na walang hanggan. Magkikrise lang pala natin sa makikita. Kaya when we trade our life kay Christ, sure enough na si Christ magbibigay din ng life next day. At itong life na to ay hindi temporal. Itong life na to ay eternal. Kumbaga, hindi ka na lugin. Ito naman yung inaasan ng lahat. Next na verse, 2 Corinthians 5:15. 2 Corinthians 5:15. Ano? Namatay siya para sa lahat. Ang mga anak ngayon ay huwag na mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay, muling nabuhay para sa kanila. Okay, daming namatay, daming nabuhay. Sabi dyan, ano pong sabi dyan? Nga po, sino po ang makakapag-explain sa akin ng verse? Natin. Ano daw ang ibig sabihin? Sino yung namatay dyan? Namatay siya. Sino yung siya? Si Jesus. Para daw anong mangyari sa atin? Yun, para hindi na tayo mabuhay para sa ating mga sarili. Pero para kanino tayo mabubuhay? Para kay Jesus. Na ano? Ano nangyari kay Jesus? Na namatay at nabuhay. Ganda. Daming namatay, nabuhay. Pero ang main idea lang dyan, si Christ namatay for you para hindi ka na mabuhay para sa iyo. Hindi ka na maging selfish enough na talikuran siya. Instead, namatay si Christ para sa iyo, para yung buhay mo ay maging kagamit-gamit para sa kanya. Okay? So you made your life dead. Sinacrifice mo ulit yung life, sinurrender mo ulit yung life dead. Next, John 13:38. Ito yung kay Peter to. Ano pong sabi dyan? Yan ay question ni Jesus kay Peter. Anong yan ni Jesus kay Peter? Ano, kumusta ka, Peter? Ano kaya yun? Sorry po, mahaba na po. Sumagot si Jesus. Sumagot si Jesus. Sumagot si Jesus. Ihalay mo ang iyong buhay para sa akin. Tandaan mo, bago sumulaw ang mga pag-limit mo kung kakailan. Okay. Declarative yung version ni Ilan. Pero question yan. Parang, are you willing to lay down your life for me? Pero, sabi ni Christ, bago pa sumagot si Peter, pero sabi na ni Christ, bago tumila ako ng 3 beses yung manok, ipagkakanon mo. To be my, alam ko sa ESV, meron pa yung to be my disciple, for me, ganun. Pero, ang bare minimum na requirement ng pagiging disciple ni Christ. Again, si Peter, original siya na disciple ni Christ. Okay? Siya yung original na 12. Kasama siya sa original. Pero yung minimum na requirement ni Christ, handa ka bang isakripisyo yung buhay mo? Bakit po? Bigyan ko kayo ng konteksto, no? Kapag inamin ni Peter na disipulo siya ni Christ, papatayin siya.
Kaya lahat, wala sa 12 disciple yung brave enough na sabihin na Master Greg. Hindi. Lahat sila nagtakbuhan. Si John lang atin nandun nung pinapako na patago pa. Pero lahat sila nagtakbuhan lang. Bakit? Ganun nila binabali yung buhay. Pero napaabot din ng Panginoon. Bakit? Kasi binalikan niya si Peter. Siya ni resurrection. At ito ay hindi initiation ni Peter. Ito ay initiation ni Christ. Sabi niya kay Peter, mahal mo ba ako, Peter? O, hindi, pakainin mo yung tupa ko. Tapos tinanong niya ulit, mahal mo ba ako, Peter? Pakainin mo. Lastly, mahal mo ba ako, Peter? Pakainin mo. So, tatlong beses niya rin tinanong. Ni-reassure. And only that moment, nag-decide si Peter na willing siyang i-lay down yung kanyang buhay para kay Christ. At may mga church na natatag during that time. At willing silang i-sacrifice yung buhay. Only then. Pero nung time na yun, hindi sila brave. Okay? Mahalaga yung clinging nila sa life. Okay, bilisan po natin ng konti. Last na po, ito ay living for Christ. Ito ay summary na itong dalawa. When we live, salvation is free. Sinabi po ito ni Bonhoeffer. Ito po ay salvation is free, but discipleship will cost you your life. Salvation is free, but discipleship will cost you your life. At ito ay figuratively. Kasi when you offer your life, kapag nilay down mo yung life mo kay Christ, you will live. Mabubuhay ka pa rin, but in Christ na. Okay na po? Si Bonhoeffer. Maganda po ng quotation na nakita ko. Ganda ng discipleship din na kapalit talaga ng pagsunod mo kay Christ. Yung discipleship po kasi talaga following Christ. Yun yung pinaka-definition ng discipleship. Yung disciple mo kay Christ. Pina-follow mo yung step ni Christ. Yun yung nangyari. Okay? Yung sanctification natin, itong mga work natin, ito ay galing sa Spirit. But we're called to actively participate in obedience and repentance. Obedience and repentance. Mahalagang term po yan, yung ating pag-obey sa pagsunod, yung ating pag-obey na pagsunod. Ating pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon at yung ating pagre-repent kapag hindi tayo nakakasunod sa mga utos ng Panginoon. Okay? Again, kapag na-fulfill natin yung commandment ni Lord, nag-obey tayo. Kapag hindi naman natin na-fulfill yung commandment ni Lord, yung mga utos ni Lord, nagre-repent tayo. So in a sense, kompleto pa rin siya. At ito ay actively living in Christ. Hindi tayo sobrang perfect na hindi na nagkakamali, hindi na nagre-repent. Hindi po ganun. At hindi rin naman tayo sobrang lubog na, sobrang baba ng moralidad, na hindi na tayo nag-obey. Hindi na tayo mag-obey kasi sobrang sama na. Nasa gitna tayo, we obey, pero hindi tayo sobrang perfect. Minsan na nagkakasala talaga tayo, but we repent. Ito yung living in Christ. At last slide na po yan. May dalawa pa po pala. And ito na po yung conclusion natin. Baka 1 hour na ata. Sige po. Okay na po. Next na po tayo. Being a disciple is costly, not because of our willingness to sacrifice these things. Yung tatlo. Yung ating, yung dalawa, yung ating possession, yung ating life, hindi yan. Yung ating totality ng pagkatao, yung ating pinapahalagahan, hindi siya costly kasi willing tayong ibigay ang lahat. Hindi siya ganun. Bakit siya naging costly? Dahil sa ginawa ni Christ. Mabalik din pala kay Christ. Dami ko pang pinaikot-ikot. Bakit kaya? Gaano kahalaga yung ating pagiging disciple, yung ating pagiging anak ng Diyos? Ano yung binayad? Ano yung kapalit para tayo ay ma-regenerate?
para tayo ay makapiling ng ating Diyos. Ano? Ano yun? Question. Quiz. Life. Life. Anong life? Kaninong life? Yun. Kay Christ, no? Ito yung sacrifice ni Christ. Kaya siya naging costly. Kasi costly din yung salvation natin. Bagamat ito ay free na natanggap natin, pero hindi siya free in a sense. Dahil meron nagbayad niyan. Yes, free natin siyang natanggap. Yes, wala hinihiling na kapalit sa atin. Yet, during on the process, meron nagbayad niyan for us. Meron nagbayad niyan para sa atin. Para for example, ganito po sa ating human language. Ililibre kita. Ililibre ko kayo ng McDo. Pero it doesn't mean libre yung McDo. Bakit po? Kasi binayaran ko yung McDo eh. Hindi siya libre. Para sa inyo po, sa perspective nyo na naka-receive, libre siya kasi nilibre ko kayo. But on reality, nagbayad ako ng salapi para magka-McDo. Ganon din dito, libre yung salvation natin. Sa atin nakatanggap tayo, libre yan. But on reality, para magkaroon tayo ng salvation, meron nagbayad on behalf of us, which is si Jesus Christ. Now, again, bakit hindi siya naka-negative side na naging sacrifice kayo? Gawin niyo yan kasi may nag-sacrifice din para sa inyo. Gawin niyo yan, hindi dahil napipilitan kayo, etc., nahihirapan kayo. May naghirap din naman before you. May naghirap din naman before us. Si Christ yun. At ultimately, nagkaroon tayo ng ganito. Hindi dahil ginigilty mo kayo, but ma-appreciate natin yung ginawa ni Christ sa krus. At ito pa, ito yung nuclear, pinatago ng traffic part. Sino ba nagbigay ng possessions niya? Kayo ba? Hindi naman eh. Sino ba nagbigay ng buhay sa atin? Alam po, sino po ang nagbigay ng buhay sa atin? Kayo po ba? Magulang? Yung ginawa yung magulang sa po. Hindi naman ganun eh. Bigay yan ng Diyos. And yung mga blessings na nararanasan nyo ngayon, cellphone, gadgets, yung bahay, yung clothing, yung food, lahat din yan ay galing sa Diyos. Kaya on a right perspective, kapag meron kang sense of ownership, parang binibigay mo siya, hindi. Yet, hindi ganun. In a sense, binabalik mo lang kay Lord yung para sa Kanya. Dapat na sa Kanya. Sa Kanya naman yun. Pag mamayari niya yung buhay mo, sacrifice mo yung buhay mo sa Kanya. May being a disciple of His. Kaya naman, hindi na tayo manghihinaya. Kapag binigay ko yung buhay ko kay Lord, through obedience, through following Christ, hindi naman to akin in the first place. Ito ay hiram na buhay lang. Pagamat maliit, maiklit, ito ay pinagagalak mo na gamitin para sa kalulugod ng ating Panginoon. Yun naman yun. Kaya napaka-costly ng pagiging discipleship. Ng pagiging disciple natin, kaya napaka-costly itong discipleship. On our perspective, mas tingin natin sa atin yan. Hindi natin matitignan na costly yan. Kapag in the first place nakita natin siya, hindi naman natin pagpapayaan. But rather, pinahiram lang sa atin para gamitin ito para kay Lord, para kay Jesus. Okay? Yung ating life, yung ating possession, lahat yan hirap. Lahat yan panandalian, temporal. But again, huwag natin siyang i-sacrifice para sa temporal things. Huwag natin i-sacrifice ito para sa ating own self, para sa ating sarili lang. But when we began to be a disciple, and when we decide na maging disciple, aware tayo na itong mga bagay na ito ay hirap lang sa atin. Again, ulitin ko, hindi tayo kulto na blindly na sumusunod lang. Tayo kulto na ganito lang, blindly sinabi kasi ni ganito, sinabi kasi ni ganito. Sabi na, we have the ability to think. Meron tayong wisdom na hinihingi natin kay Lord. Meron tayong reasoning na nanggagaling din sa Diyos. Kaya tayo sumusunod sa Kanya. Okay? Kaya, despite of pagiging costly, sabihin ko, despite of pagiging costly, ito ay worth it kapag dating ng panahon.
na-achieve na natin yung eternal. Kaya naman, paulit-ulit ko na itong tinatanong sa inyo, willing ba kayo maging disciple ni Christ? Amen? Amen. Power? Amen. Amen. So, doon lang nagtatapos yung ating discussion. Nawa, ito ay magsilbing aral sa atin tsaka ma-ignite yung ating kagustuhan maging disciple ni Lord. Na-challenge tayo dito. Now, question. May question ba? May tanong, nalabuan?